NBI versus Sara Duterte. May birador ba? Ngayon, Dad, ang isang pinag-uusapan sa mga Senate hearing tungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte ngayon ay whether or not yung threat niya, meron ba talagang action dun sa threat na yun. Kasi ang pinapakita ng prosecution is dun sa isang video na pinost ni VP Sara Duterte, sinasabi niya na kung may mangyari sa buhay niya, meron na daw siyang nakuhang tao na papatay sa pamilya ni President Marcos. Ngayon, ang pinag-uusapan nga ng defense at prosecution is kung totoo ba na meron nga siyang actual na hire na isang tao na papatay sa pamilya ni Marcos. Siyempre, ang sinasabi ni defense is, sinasabi nila na VP Sara was just saying that because she was scared. Wala naman talagang proof na masasabi natin na nag-hire talaga siya or nag-bayad siya ng isang tao para patayin yung presidential family. Ang sinasabi naman ng prosecution is she has the capability to hire someone para patayin or at least mag-attempt ng assassination against the first family. Ngayon, marami nagtataka. Just because wala ba siyang na-hire na tao, does that make her guilty? Kasi sinasabi ng NBI, whether or not may na-hire siyang isang tao, that statement alone is already enough to convict her for impeachment. What do you think about this, Dad? Well, kasi when you look at the impeachment cases filed against our Vice President, kasi apat yun, no? There are 4 articles, no? Yung Article 1 is about misuse of confidential funds and public funds. Pangalawa kasi doon, yung issue doon, yung unexplained wealth, no? Ang pangatlo doon kasi, yung tinatawag nilang bribery. Ang Article 4 yan na nga, ito nga yung grave threats or betrayal of public trust na sinasabi nila, no? So ito yung inuna kasi ng prosecution kasi sa tingin nila, ito yung isa sa pinakamalakas na kaso laban sa Vice President when it comes to impeachment, no? Kasi nga, there are videos, no, that will present or prove na may mga sinabi siyang mga ganitong pananakot laban sa ating Pangulo at sa kanyang may bahay at sa dating Speaker Romualdez, no, na talagang nagalit siya at nakita natin na nagmumura pa siya, no, na talagang nagkaroon siya ng parang banta o sasabihin na lang natin babala. Kasi there are 2 issues here, no. Yung iba sinasabi parang warning, no. So warning 'yon. Babala, hindi siya pagbabanta. Kasi nga may kondisyon yung sinabi niya na pag may mangyari sa kanya. So yun ang dahilan, parang may conditional statement. So kung conditional, parang it's more like a babala rather than pagbabanta. So yun ang pinagtatalunan din ng mga iba't ibang luminaries, mga iba-ibang abogado at iba-ibang mga nakakaunawa na ito yung more of a babala rather than pagbabanta. So when you say pagbabanta kasi it's grave threat. Pag sinabi yung babala, it's more of warning, di ba? So ngayon, kung titingnan mo kasi, analasin natin, unawain natin, no? Kasi itong bakit ba nangyari rin ito, no? Kasi nga ang sinasabi nga nila parang meron yata nagsabi sa ating Vice President na parang meron ding pagbabanta laban sa kanyang buhay. Yun ang kanyang parang natanggap na informasyon. Kaya rin siya naglahad ng ganitong klaseng emosyon, no? So ngayon kasi ang challenge natin sa impeachment court kasi hindi naman kasi ito basically court of a judicial resolution, no? Or sinasabi nga natin legal jurisprudence. This is more of a court of public opinion and sinasabi nga natin people's perception. So instead of a judicial resolution, this will really be more of a public perception issue. So ngayon kung public perception kasi, tingnan natin, no, ito ba masasabihin natin kakapit sa mga kababayan natin, no? Kasi majority of our countrymen, karamihan sa ating mga kababayan, yung in reality, let's be realistic, no, to them, kasi ito'y pangkaraniwan na nangyayari sa ating lipunan. Lalo na mahigit kalahati na ating mga kababayan na talagang nasa may hirap na katayuan. At kung papasok ka sa mga tahanan nila, sa mga kanilang lipunan o sa kanilang mga community, makikita mo na pangkaraniwan na to yung takutan, yung mga nagbibigay ng murahan, di ba? So yung mga nagbabanta pagka meron kang ginawa o gano'n, no? So usong-uso kasi yan, no? So para sabihin natin na it's one of the stronger points, no, sa laban kay Vice President Sara. To me, sa akin personal opinion, it's one of the weaker points. Why? When it comes to the court of public opinion, not on the court of judicial resolution, no. So bakit kamo? Kasi nga sa ating mga kababayan, it really does not hold much water because to them it's like a day-to-day thing that they experience in life in their own community. So if a Vice President does that, to them it's just like parang a reflection of what's their experience. So, to them, it really doesn't matter. Kaya kung makikita natin, hindi masyado nagkakaroon ng parang
motivation yung mga kababayan natin na panuurin, no? So ilan-ilan lang talaga mababa yung viewership niya kung titingnan mo, no? So, sa Article 4 na to na sinasabi nila, because to them yung ganyang klaseng pananakot, lalo na babae, no? So we might not sympathize with her, but they do empathize with her. Ibig sabihin, naunawaan nila bakit niya nagawa yun, no? So again, may kwento ko rin, no? Bakit ba nangyari to? Kung totoong may nagsabi sa kanya, na may nagbabanta sa kanya, na parang napagbabantaan siya ng ating Pangulo o yung mga malapit sa Pangulo, may kwento ko yung sinasabi nga natin, meron kasing ganito, no? May mag-asawa na nagluluto sila ng pagkain para sa mga bisita nila. Nagkataon na kinulang sila ng kaunting rekado sa kanilang lulutuin. So sabi nung mister sa misis niya, meron tayong mga mushrooms diyan na tumubo sa garden natin, no? So pwede mo nang pitasin yan, sabi sa kanya, para na ihalo mo sa pagkain at hindi na tayo mamalengke kasi wala nang oras. So sabi ng asawa niya, hindi kaya may laso niya mga mushrooms? Kasi may nabasa ako na parang yung mga mushrooms na yan, pagka kinain mo, baka malaso yung mga tao. Sabi nung babae, nung misis. Sabi naman ng mister, hindi, nakita ko yung pusa kumain dyan, hindi naman namatay sabi niya. So palagay ko okay naman yan. At saka tumubo naman sa garden natin yung mga mushroom na yan, yung mga kabuti. So sige, sinabi ng misis, ginamit ng misis, niluto niya yung mga kabuti, hinalo niya sa pagkain. Dumating yung mga bisita, kumakain na sila, hinalo niya yung pagkain. Pagkatapos, nung kumakain na sila, biglang dumating isang anak niya. Sabi nung anak niya sa kanya, Mami, yung ating aso na nandiyan sa garden, sabi niya, namatay, sabi niya. Sabi nung nanay, ganun ba? Nagulat yung nanay, no? Sabi nung nanay, naku, baka nalason doon sa mga kabuti. So immediately nag-react siya. Tumawag siya ng hospital, ambulansya para pa-check up lahat ng kanyang mga kasama kumakain, no? So nung chinek up sila, wala naman problema. So wala naman problema yung mga kasama niya. So pagkatapos, sinabi ng anak niya, Mami, nandito yung aso nating patay, sabi niya. Saan natin ililibing to? Sabi ng nanay niya, ba't ba namatay yan? Kasi nasa gasaan, Mami. So sabi niya, so kaya ko kinento to kasi minsan nagre-react tayo kaagad sa mga kwento. Maaring hindi pa natin nalalaman yung kabuuan ng kwento. So yung tinatawag nating overreaction. Yan ang problema natin kasi minsan sa ating lipunan, may mga iba na overreaction, yung iba naman walang pakialam, no reaction or underreaction. So nagkakaroon ng problema kung overreaction, baka mamaya hindi mo pa nakukumpleto yung kwento, gumagawa ka na ng mga hakbang na hindi pa dapat gawin. Kung wala namang reaction, mamaya masasaktan ka na, wala ka pang ginagawa. No? So that's the problem that we are seeing in this particular issue. No? Kasi nga, ang nangyari dito, ang sinasabi ng mga depensa is, kaya niya nasabi yon kasi nga parang merong threat, no? Merong siyang galit, no? Kaya inilabas niya yung galit niya. Pero kung sasabihin naman natin na may capability ba, yun kasi sinasabi ng prosecution, kung unawain mo kasi both sides, and as far as the prosecution is concerned, ang sinasabi nila, merong capability kasi ang ating pangalawang Pangulo na ipatupad yung kanyang pananakot o yung kanyang pagbabanta. So, kung yun ang pag-uusapan, syempre, alam naman nating lahat na meron silang capability, no? Ang tanong diyan gagawin ba? Kasi ganito yan kung sabihin ng tao, may baril ka. So, dahil may baril ka, meron kang sinabi na papatay mo tao, ibig sabihin gagawin mo yon. So, pero yun, mahirap i-connect yon. Kasi hindi porke may baril ka, gagamitin mo yung baril para manakit ng kapwa. Maaring nagbanta ka lang o maaring nagbabala ka kasi nga meron kang natanggap na balita na hindi mo pa nauunawaan ng gusto at nag-react ka kaagad. So yun ang issues kasi dito. Ngayon naman, ang sinasabi ng ibang mga online lawyers or yung mga tulad ni Attorney Edward Chico na conditional daw yung kanyang statement. Kasi ang sinabi nung vlogger dun sa interview niya kay Sara Duterte, kay Vice President Sara Duterte during that Zoom call was that meron daw Operation Romanov para ubusin daw lahat ng mga Duterte. And that's when she got triggered to say those lines that she has talked to someone who will do all these things na pag allegedly nasa parang gusto niyang pabira ang presidente at ang asawa niya at ang former speaker. Ngayon naman, ang sinasabi ng Attorney Edward Chico, bakit mayiging threat ito
kung wala naman silang balak na patayin ang Vice President. So, parang pinapalabas dito sa question ng ang mga nag-get ng mga na-commentator. O nga naman, so the fact na parang nasa-threaten yung ating gobyerno, ibig sabihin, may balak ba talaga na ipatupad yung Operation Romanov? Yun yung parang lumalabas sa mga comment section na parang, so that means Operation Romanov might be a real thing, kaya parang nate-threaten yung government. Of course, these are all speculation, And syempre, ang tinatanong naman ng mga iba, ano ba pinagkaiba ng warning tsaka threat? Kasi sometimes ang pinapalabas lalo ng House prosecution natin is one and the same yun. Kasi ang sinasabi ng NBI na pag nag-threat or naglabas ng ganong statement na parang whether it's a warning or a threat tong ating Vice President, baka may mga ibang mga political enemies ang ating Pangulo na pwedeng gamitin ng sitwasyon para pwedeng ibira ang ating Presidente tapos isisi kay Vice President. Or ang sinasabi naman ng ibang commentators, pwede naman yung mga ibang mga assassin groups, kunwari saktan si Vice President Sara Duterte tapos biglang sasaktan si Presidente para masisi kay Vice President Sara Duterte. Are these all possibilities? Kasi para mga ang laki na daw ng imagination ng NBI sa pagsasabi ng mga ginto mga multiple possibilities. Ano nakikita mo dito, Dad? Well, kasi ganito yan, kung titingnan kasi natin, yung mga ganitong salita, sinasabi ko nga, as far as because ang labanan kasi dito, hindi naman talaga laban ng court of legal judicial court, no? So ang laban kasi dito, labanan ng perception sa public opinion, no? So kung titingnan mo kasi Carlos, sinasabi natin, mahirap kumapit sa ating mga kababayan para mag-react sila negatively. Bagamat sabihin na natin yung ginawa ni Vice President Sara Duterte is unbecoming of a public official. But is that sufficient enough to impeach her? Yun ang point kasi dito. As far as I can see it, ang pakiramdam kasi natin, nakikita natin sa mga kababayan natin, parang wala silang pake. To them, it does not matter kasi parang sanay na sila sa ganitong mga takutan sa kalsada, mga pagbabanta at pagbabala na usong-uso sa lipunan natin kasi nga maraming kabalbalan minsan nangyayari. So, parang mahirap pakapitin at bigyan ng suporta ang kasong ito laban sa kanya. Maaring yung ginawa niyang yon, siguro sabihin na lang natin na hindi talaga kahanga-hanga kasi nagmura, nanakot sa telebisyon o sa video, no? So, hindi siya kumbaga kagalang-galang kung titingnan mo. Pero kasi nga, nauunawaan siya dahil babae siya. No? So, nauunawaan ng mga kababayan natin yun na dahil babae siya, na-empathize na yung kaniyang emosyon. So, kaya hindi nila masyado binibigyan ng weight. Sa akin kasi, pag titingnan mo yung 4 na articles of impeachment, yung sinasabi natin, una nga, yung pangalawa pala, yung unexplained wealth. Again, hindi rin masyado kakapit. As far as the court of public opinion is concerned. Of course, kung dadali mo yan sa judicial court, baka kumapit yan yung hindi nagtutugma yung SALED mo, sa income tax mo, sa iyong kayamanan, no? So, maaring kumapit yan kung sa talagang korte gagamitin niya. Pero ito kasi impeachment court. Sa impeachment court kasi, para siyang mistiso, no? Merong mga judicial process, pero ang talagang pinakatimbang niyan ay kung ano yung tingin o yung perception ng madla at nakararami. So, kung titingnan mo kasi yung unexplained wealth, sa mga kababayan natin, alam na nila yan kasi lahat naman ng politiko, maraming kayamanan pero yung dinideclare na pakaliit. So bakit si Vice President Sara lang ang biglang dinidiin? So sa kanila, parang ang tingin nila, parang ginagamit lang sa politika. Yung pang-4 na case naman, yung sinasabi natin nga, ito nga yung grave threat, betrayal of public trust, para sa kanila hindi rin masyado binibigyan ng timbang yon. Kasi para sa kanila, usong-uso na yan. No? So, yung ganyang takutan sa lipunan. Pero yung sinasabi natin, number 1 na Article 1, yun ang pinakamabigat sa lahat, no? Yung sinasabi nilang misuse of confidential funds na ginamit yung napakalaking amount sa ilang araw lamang, no? So ang tanong kasi doon, bakit yun ang mas mabigat sa timbang ng ating mga kababayan? Kasi pag sinabi mong ginamit mo yung pondo ng gobyerno para sa sarili mo at ginamit mo yun, nilustay mo yun, at winalanghiya mo yun, ang tingin ng mga kababayan natin, katiwalian yun. No? So doon sa 4 na articles na yun, yung Article 1 na pinakamabigat sa lahat, sa tingin ko na pwedeng kumapit kung mapapatunayan ng mga prosecutor na nagamit nga sa katiwalian at ginamit nga sa paglulustay para sa sarili. Yung pangalawa, yung sinasabi nilang unexplained wealth, baka hindi masyado kumapit yon. Yung pangatlo, yung bribery, again, hindi rin maaaring kumapit nyo. Kasi nga, alam mo, sa bayan natin, usong-usong na yan sa mga kababayan natin, parang sa kanila na yung panunuhol, kahit sa traffic lang, pag nahuli, nanunuhol. So sa kanila,
tanggap na nila yon na yung suhulan usong-uso sa ating gobyerno. So, maaring hindi rin masyado kumapit. Bakit siya lang yung dinidiin? Yung pang-apat ngayong great threat, ganun din, no? Takutan. So, yung number one ang sa tingin ko, sa aking opinion, yung number one, kung yun ang mapapatunayan ng prosecution na meron silang mga sapat na ebidensya, sapat na testigo, na magpapatunay na talagang nawaldas, nagamit sa katiwalian yung mga pondo ng ating pamahalaan, doon siguro magagalit ang ating mga kababayan at doon siguro magkakaroon ng tinatawag natin pagbabago ng ihip ng hangin kung mapapatunayan. Siguro that yung sinasabi mo nga, moving on na from grave threats, no? Kasi yung initial topic natin was about the NBI grave threats. Yung sinasabi mo na misuse of funds, yung siguro mas marami pa rin mga tao na magagalit kasi compared to the funds na nanakaw during flood control, yung parang pinupolitika nga nila is yung na-highlight si Sara Duterte lang, which is wala nga siyang involvement sa flood control. But there's significantly more money missing from the government coffers dahil sa mga flood control scandal na to. And so far, wala pa talagang mga actual senators or pati yung pinsan pa nga ni Presidente Marcos, walang kaso na nangyayari. Pero somehow, parang na-expedite yung kaso against VP Sara Duterte for something that's not even connected to flood control, for something that they're accusing her of. Now, syempre, sang-ayon naman ako na everyone who steals from the government should be punished. But my question is, it seems like the only people who are being punished or who are being investigated are the people who aren't friends with President Marcos. Do you think that's going to be an issue moving down the road dito sa ating impeachment? Definitely, kasi katulad sinasabi natin, it's a question of perception nga, di ba? Sinasabi natin, it's a court of public opinion and the people's perception. So kung ang tingin kasi ng ating mga kababayan na parang siya ay dinidiin tapos yung iba hindi naman hinahabol o hindi naman pinarurusahan, so magkakaroon ngayon ng pagbabago yung timbang ng kanilang pananaw. No? Kasi nga, kahit na mali yung ginawa mo, dapat parusahan ka, alam natin yon. Pero hindi pwedeng sabihin natin na papakawalan mo rin yung iba. No? Kaya yung sinasabi nating timing. Kasi kung titimplahin mo yung damdamin ng mga ating kababayan at kanilang pag-iisip, kung uunawain mo, not naman all. No? Meron naman mga exceptions like mga nag-aaral, nag-iisip, no? Yung mga medyo objective. Siyempre, talagang titingnan nila objectively. Pero yung mga karamihan sa ating mga kababayan, pag tinignan kasi natin, ano ba yung kanilang pagtitimbang, kanilang panimbang when it comes to justice. No? Kasi sa kanila, kung titingnan mo ang ating mga kababayan sa ating bayan, kasi nga tayo mga very submissive people, no? Very kumbaga down to earth people yung mga kababayan natin. So sa kanila kasi mas binibigyan nila ng timbang yung kumbaga yung pang-aapi kaysa sa katarungan o hustisya. So kung kahit na sabi mo may katarungan o hustisya, na mabigat din ang timbang, pero mas mabigat sa kanila yung timbang na nakikita nila may nang-aapi o nang-aabuso o abusado. So pag tinimbang mo yung dalawang yon, mas mananaig yung pang-aabusado at pang-aapi sa kanilang damdamin kaysa doon sa katarungan at hustisya. Kasi alam naman nila na marami talagang nangyayaring walang katarungan at walang hustisya sa ating bayan. Pero nagagalit sila pag nakikita nilang may nang-aapi o meron ng aabuso o may abusado. Mas galit sila doon kaysa yung gumawa ka ng mali na walang katarungan. So yun ang kinakailangan pag-ingatan ng ating mga namamahala at namumuno na kinakailangan pag ipinapatupad nila yung mga hustisya, kinakailangan maging patas. Kasi pag nakita nilang parang inaapi yung isa at pinababayaan yung iba, doon magkakaroon ng public sentiment na very, very negative. Yun lang ang sinasabi natin dito na mas binibigyan ng timbang ng ating mga kababayan yung mga mang-aapi at mga nang-aabuso kaysa dun sa gumagawa ng kawalangian o katiwalian. So kung titingnan kasi natin, no, kahit na sa impeachment trial ni dating President Erap Estrada, nakita natin yun. No? May pagkakaiba kasi dito. Si Erap kasi noon ang Pangulo. So he has the authority. He has the power. Tapos yung mga nag-aakusa, sila yung walang power during that time. So nung pinakita ng kampo ni Erap Estrada ay naharang nila yung pagbubukas ng envelope, doon nagwala yung mga kababayan natin. Bakit? Kasi parang pinakita doon ng pamahalaan ng Pangulo na ginagamit niya yung kapangyarihan niya para pagtakpan yung mali. So kaya yung sentimento naging negative laban sa kanya. Dito baliktad kasi. Ang nakaupo, yun ang nag-aakusa ngayon. Sila yung mga pamahalaan. No? Yun ang pananaw ng ating publiko. At ang inaakusahan mo, yung isang mas mahina kaysa sa iyo. Ngayon, kung nakikita nila na parang inaabuso mo yung kapangyarihan para idiin lamang yung mga hindi mo kakampi, tiyak, instead na makabuti para sa iyo, makakasama ito para sa iyo. Because the question is that only a question of justice and truth. The question here is whether you are fair and you are just because you are the one in power.
Yun ang disadvantage kung ikaw yung in power at ikaw yung nag-aakusa. You have to be more careful and you have to be more methodical in making sure that the allegations, the accusations, and the prosecution should be done accordingly and properly. And, you have to give a lot of leeway. At the same time, if you do that, you must go after first the others, no? Against the others. Kasi sinasabi ng iba, bakit nyo dinidiin siya? Napakaliit lang naman yung kanyang issue. O, kung totoo mang nakuha niya yung mga perang yan, sinasabi ng iba. Napakaliit lang doon. Yung iba, na pinababayaan nyo, billion-billion ang lalaking pera, ba't hindi nyo hinahabol? So, bakit siya yung dinidiin nyo? So, yung sinasabi natin yung perception nga. Dito nagkakaroon ng parang pagtatalo at pagkaagam-agam ating mga kababayan. Mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, pinaglalaban namin na maging edukado ang mga taong bayan para maintindihan nyo kung ano yung tama at mali. Kung sino yung mga korap, sino yung mga mali, lahat sila dapat mabigyan ng hustisya. Hindi lamang isang kampo. Kung lahat sila, left and right, ay may sala, dapat lahat sila matukoy natin. At ang pinakamagandang hustisya sa lahat ay kapag edukado ang taong bayan, maintindihan nyo kung sino-sino yung mga tama at mali na politiko na dapat yung ihalal tuwing eleksyon. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, kailangan ng Pilipinas ng better leaders kung gusto natin ng isang mas magandang kinabukasan. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino. Para mas marami Pilipino alam kung sino ang dapat iboto, kung sino ang mga leader at government officials na may puso talaga para tulungan ang bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Say, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, ang isinusulong namin sa Ilocano Defenders Party List ay magkaroon tayo ng isang bayan na merong patutunguhan at merong magbibigay ng mas magandang kinabukasan sa ating mga kababayan. Dahil kung wala po tayong tamang kaalaman at karunungan, mapapariwara po ang ating kinabukasan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.